Yon, what's up guys? Bali, tapos na tayo sa HTML and CSS topic. Try naman natin mag JavaScript ngayon. Alright, ano ang JavaScript at saan ginagamit? Yung JavaScript is, dito mo masaset yung mga animation, back-end processes na gusto mong gawin. Okay, malalaman natin yan sa mga susunod na topic. Variables. Simulan natin sa variables. Ang paggawa ng script is script, then tab, meron siyang closing, and then yung sinasabi ni ChatGPT na JavaScript variables is meron daw siyang var, let, at const. Anong pinagkaiba ng tatlo? So, simulan natin kay var. Test1 equals 1, 2, 3. Alright, try natin. Try natin siya i-display. Ganito ang declaration and assignment. Assignment, kapag mag-a-assign ka ng values from var test1 variable name, then value na 1, 2, 3 ABC. Lalagyan natin ABC. String yung tawag dyan dito sa value niya, string. Kapag naman gusto mo numbers, walang quotation, 1, 2, 3. Okay, test natin siya. Console.log test1. Refresh natin, check natin. Wala kayong makikita kasi nagdi-display siya sa back-end ng web page. Okay. Okay, sa console. Ito siya, 1, 2, 3. Pag kinlik natin yan, lalabas siya dito. So, medyo pangit yung screen natin, kaya papalitan natin siya ng ganito. Alright. Binaba lang natin. Close natin to. Balik tayo dito. Okay, nandito na siya. Refresh ulit natin. Gusto natin i-output din si test2. Paano natin gagawin yun? Ganito lang ulit. Test2. And number siya. Okay. Si let, hindi pa natin siya matatakel ngayon dahil sa ibang topic siya matatakel, hindi sa basics. Sa ngayon, ang pwede nating matakel is var and const. Ano nga ba si const? Si const ay constant variable. Const test3 equals ABC CCC. Halimbawa, yan yung value niya. Console natin. Same lang din siya ng var actually. Halimbawa, si test1 ang ating i-output. Ayun, same lang din siya, 'di ba? Pero kapag si test3 ay nag-assign ka ng ibang value, hindi siya magbabago. Test natin. Nag-error, 'di ba? Kasi siya ay click natin para makita yung error. Si const ay constant. Meaning constant, hindi nagbabago, 'di ba? While si var ay pwede nating palitan. Halimbawa, mag-assign tayo dito ulit ng test1 equals, baliktarin natin, ABC 1, 2, 3. Output natin si test1.
Lagyan natin ng i-concat natin yung para malinaw. New value. Si new value ay naging ABC 1 2 3, which is yung new value natin is test 1 pa rin. From this 1 2 3, inassign natin siya diyan, in-output natin, lumabas siya, which is ito. And then nag-assign tayo ulit ng value sa kanya. Ginawa natin ABC 1 2 3, in-output natin. Ito na yung value niya. Pwede siyang mapalitan. Ito yung variable. Pwede mapalitan yung value ng variable. Pag si kay const naman is constant, hindi siya mag-output, mag-error siya. Makikita nyo naman siya sa console kung anong cause ng error. Alright, next topic tayo guys. Data types, strings, number, boolean, array, object. Sa string, natakil na natin siya. Ito yung string kapag yung naka single quote yung value ay single quote, naka double quote or single quote, it depends, basta string yon. Kapag wala siyang number lang siya. Pag wala siyang string, number lang siya. Bawal mong gawin ng ganito dahil mag-error yan, like that. See that? Pang number lang yung walang quotation. Okay, malinaw? Uy, na-refresh ko. Ulit tayo. JavaScript. Ngayon, andito na tayo kay boolean. Si boolean naman is true or false lang. Dito tayo. Boolean. Si boolean. Var is true. Wait lang. Checking. Check. Halimbawa, var check equals true. Console.log natin siya. Ito yung data type ang tawag sa kanya. Check. Refresh natin. True. Lagyan natin ng text. True. Ngayon, pag gusto natin siyang ibang dalawa lang ang value ng boolean, true or false lang. False. Check. False. Ganun lang siya. Magagamit nyo yan sa future topics natin. Si array naman is var array values equals ganito siya. 1, 2, 3. Gawin natin number. ABC lang. A, B, C. Ang array values ay may multiple values using array. Console.log natin siya. Gamit na gamit to guys sa real world app. Yung mga pagkuha ng API. Yes sir. Yan siya, yung index 0, 1, 2, 3. Ang array ay nagsisimula sa 0. Sa index 0, ito yung 0 yung A, yung 1 ay B, yung 2 ay C. Ngayon, paano natin i-output kung si B lang, 'di ba? Console.log array values braces and then yung index number, index 1. Sabi natin si B, 'di ba? Refresh natin, yun na-output natin si B. Ganon din sa iba. Si C, tsaka si 0, which is A, di ba? Nakita natin yun dito. 0, 1, 2, 3. Yan, na-output natin siya. Alright.
Magsisink in din sa inyo yan kapag lumayo-layo na tayo sa topic. Sa object, medyo malalim na yan. Next time na yan, guys. Operators. Ito naman dito ginagamit yung addition, subtraction, multiplication. Ang multiplication sa programming is ginagamit niya is asterisk. And division is forward slash. And dito naman sa percent is kung kukunin nyo is yung remainder. Alright. Ampersand. Yung ganito, hindi ko na alam yan. Okay. Dito lang muna tayo sa basic. Masyado nang malalim iba. Simulan natin sa operators. Operators. Addition. Sa addition, halimbawa, console.log 1 plus 1. Anong sagot dyan, Paps? Parang hirap yan ah. Refresh natin. 2. Yun lang siya. Ano pa ba iba? Subtraction. Minus. 1 minus 1 equals 0. Okay. Dito naman sa multiplication, gawin natin 2 times 2. 2 times 2. Gumamit tayo ng asterisk dahil yan ang gamit na operator sa programming for multiplication. 2 times 2 equals 4. And then sa division naman, gawin natin itong 10 divided by 2 forward slash 2. Ang answer is 5. Tama. And sa modulus naman is percentage ang ginagamit. Console.log halimbawa 11 divided by 2. Bali, ang 11 divided by 2 ang 11 ampersand 2, ang magiging answer dyan is 1 dahil pag dinivide mo yung 11 sa 2, meron siyang 2. Then, meron siyang 5. And then, yung remainder niya is 1. Check natin. 1, tama, diba? Gets ba yan, guys? Kung hindi, di ulitin nyo na lang. Or, kailangan nyo mag-deep dive sa deeper topic ng JavaScript. Maraming available dyan. Dito tayo sa rekta na sa alam kong makakatulong sa paggawa natin ng web apps. Conditionals, if, else, and switch. Simulan natin sa conditionals. If, ito naman tayo. Conditionals. If. If. Okay. Para magkaroon tayo ng comparison, magde-declare muna tayo ng variable siguro. Var age equals 30. And then, if si age ay greater than is greater than 25. Halimbawa, dito lang tayo sa age 18. Okay, halimbawa, nag-declare tayo ng age is 18. Ngayon, if yung age daw natin ay greater than 18, mag-output tayo ng console.log not a minor.
Check natin ngayon yan. Greater than or equal pala. Greater than or equal, not a minor. Ngayon, mag-else if tayo. Next topic tayo is else if. Ang pagdugtong ng else if is mula sa if. Else if na. Else if, parenthesis, curly bracket, close, open. Else if age is greater than or equal to 60, senior. Senior na ang ating i-display. Refresh natin ulit, not a minor pa rin. Pag ginawa natin tong 60, yung value ng age kapag ginawa natin 60, papasok pa rin siya doon, no? Else if, pasok pa rin nga siya doon. Magandang sample dito. Mali pala yung sample ko, guys. Paano yan? Ulit tayo. If age, variable mo na. Variable, create time variable age is equal to 18. Lagyan natin ang closing. If age is equal to 18, then console.log minor. Refresh natin, minor siya as 17. Less than about 17 na, less than 18, minor siya, tama. Then kapag else if age is equal to 60, then console.log senior. Refresh natin, minor pa rin. Pag ginawa nating 60 yung variable ng age, magiging senior na yung output. Alright. Sa else naman is kapag wala siyang na-meet na mga values dito sa mga conditions, mga naunang conditions, ito yung pinaka magiging output niya. Unknown. Halimbawa, ginawa nating string to. ABC. Unknown. Halimbawa, mali yung ini-input for some reason. Unknown yung value niya. Unknown. Dun siya, pag hindi na-meet yung mga values ng mga to, dun siya maglaland sa else. Ganun lang siya kadali, guys. Sa switch is same lang din siya, so hindi na natin itatopic to. Okay. Sa loops naman tayo ngayon. Loops. Kailangan nating daanan to para medyo ma-exercise na tayo sa mga logical practices na gagamitin din natin sa PHP. Loops. Yung loops daw ay may for loop. Okay. For loop. Ang structure ng for loop ay pwedeng let, pwedeng var. Stick lang muna tayo sa var.
var index equals 0. Var index equals 0. Then index, halimbawa, hanggang 5 lang. Index 5, 5 plus plus. Console.log natin siya. Console.log index. Tingnan natin maging itsura niya. Oops, console.log. Nandito na tayo sa loops. Nag-output using for loop is dito siya nag-loop ng nag-output siya ng from 0 to 1, 2, 3, 4. Paano nangyari yun? From bali nag-start siya sa value ng 0 and then i-compare niya kung yung index ba ay less than 5, ang current value ng ating index ay 0, then papasok siya dito. Ulit, nag-set tayo ng variable na 0 and then si index i-check niya kung less than 5 ba si index, which is 0 less than 5. So pag true, then mag-output siya ng index, which is ito, index, in-output niya yung index 0 value, and then pagkatapos nung mag-run yan, yung value ng index is mag-i-increment. Ang ibig sabihin nitong plus plus is mag-i-increment from 0. So ang current value natin ay ilagay natin sa paint para madali. Paint index 0. Nag-start tayo sa 0, 'di ba guys? Ngayon nag-run na siya. Then nag-increment nga. Nag-increment siya sa 1. Ngayon, pupunta uli siya dito sa condition na to. Is index, which is yung current value niya ay 1, 1 less than 5, then magra-run siya. 1 less than 5, true, 'di ba? Then magra-run siya, which is ito, nag-run siya. And then mag-increment siya every true, every output niya. Halimbawa, 2 na to, 2. 2 na to. Is 2 less than 5, true ulit. Magiging i-output niya si 3. Ay, i-output niya si 2, magiging 3 na yung current value ng index. And then is 3 less than 5, magiging true ulit. I-output niya ulit si 3, index. Si index mag-increment na naman ng 4. Is 4 less than 5, true ulit, mag-output ulit siya ng 4. Kung papansin nyo, hindi na siya, pag-output niya ng 4, mag-increment na si index ng magiging 1, magiging 5. Itong index plus plus na to, ibig sabihin niyan is yung current value plus 1. So yung nag-output siya ng 4, naging increment siya ng 1, naging 5. And index less than 5, false na yun, di ba? Kasi same value sila, hindi siya less than or what. Then, doon na mag-i-stop yung loop. Yan, hindi na siya nag-output. Okay, sana malinaw ang aking explanation. Next topic tayo, guys. Sa while naman is almost same sila, but different logic siya. Okay. Dito naman sa while 5 is greater than, halimbawa, while age is, gawin natin age to. Ante. Var output equals 3. Okay, output, while output is greater than while output is greater than 0,
Hiwalay nga natin yan. Ngayon, si output natin ay 3. Ngayon, if yung logic natin is while output greater than 0, magko-console tayo dyan. Console.log output. Lagyan nga natin ang pangalan para hindi nakakalito. Dito sa taas, while loop. While and for. Okay, ito lang tayo. Dito lang tayo mag-stick. Para matapos yung loop natin is, yung output natin is, lalagyan natin minus minus. Okay, explain ko siya after nating i-run. Okay. Sa while loop natin, kung mapapansin nyo, nag-output siya from 3 to 1. Paano nangyari yun? Nag-set tayo ng variable from output equals 3. Then sa while loop, para ma-practice natin yung nasa topic. Ito, while loop. Pause muna. Yo, ulit tayo guys. Ang while loop natin is nag-create tayo ng variable na output, which is value niya ay 3. And then sa while loop natin is output while 3, ang output natin ay value ay 3, while 3 is greater than 0, mag output siya ng value niya, which is ito, yung 3. Paano naging 3 to 1? Kada output niya is nababawasan yung value ng 1. Itong decrement na to is minus 1 yan, minus 1 lang yan. So ang 3 ay i-paint natin. So yung output value natin is from 3. Kapag nag output na siya, mababawasan siya ng 1, magiging 2. Dito siya, magiging 2 na siya dito. Then mag while loop uli siya, while 2 is greater than 0, true pa rin, diba? So mag-output uli siya ng output value niya, which is 2. Then yung 2 is mababawasan na naman ng isa, magiging 1. And then mag while output uli siya, check niya ulit si output ba ay greater than 1, which is ang current value ni output ay 1. Mag output uli siya, output yon. Then pagka output niya ng 1, which is ito, output niya ng 1, magdi-decrement siya ng 1 ulit, magiging 0 na siya dito sa part na to. Then i-check niya ulit while output is greater than 0, which is 0 greater than 0, magiging false na siya. Doon na siya matatapos yung loop. Doon na matatapos yung loop. Next natin is for each. Same lang din siya ng for loop, pero as deeper topic na to, matatakil natin yan sa mga susunod na topics. Sana tayo? Functions, regular at arrow functions. Yung arrow functions is medyo technical siya. Doon tayo sa regular functions. Ang regular function ay ganito. Mag-create ka ng function, a word, and then yung function name. Halimbawa, function 1, function A. May parenthesis siya, ganyan siya nag-work. Itong function A is
mag-try natin mag-output dito ng console.log. This is function A. Kung i-refresh natin yan, walang mangyayari dahil si function ay dinedeclare and kinocall, meaning tinatawag siya sa Tagalog. Paano siya tawagin is ganyan lang. Tatawagin mo lang yung function niya is ganyan, A, and then ni-refresh natin, mag-output na yung console natin. This is function A. Gawa pa tayo ng isang function na nag-a-add ng value. Sample lang. Function addition. Addition A. Lagyan lang natin para wala siyang maging problem. Dito is mag-set tayo ng variable A and B. Ngayon, yung variable na A ay halimbawa result equals, declare mo tayo bar result equals A plus B. Ganun lang siya. Kung ano man yung ipapasa nating value dito tsaka dito, mag-add lang siya. And then console.log result. Lagyan natin ng text para malinaw siya. Concatenate, then variable value. Okay. Tawagin natin ngayon si addition A function. Ngayon, dito tayo magpapasa ng parameters. Ito yung parameters na sinet natin, A and B. Ito yung kukuha ng value na ilalagay natin sa kada gawa natin. Sabihin natin 1 plus 3. Tignan natin kung ma-output nya. Tama naman, no? 1 plus 3 equals 4. Which is, ito yung si A, ito si B. Paano pagka ginawa nating iba, diba? Pwede natin tawagin ng ilang beses yan. Halimbawa, 11 plus 9 magiging 20. Ganun lang siya, guys. Madali lang yan pag nagets nyo yan. So, next topic na tayo, guys. Dito na tayo kay DOM manipulation. Para sa DOM manipulation, tingin ko dapat gumawa na tayo ng another file. DOM manipulation .html. Ganun lang ulit yung exclamation point tab. Ito yung template nya. Ano bang sabi niya? Get element by ID. Ngayon, halimbawa h1, then ID. Magsiset tayo dito ng header 1. Hello DOM. Okay. Dito tayo sa topic na DOM manipulation. Sa baba, maglalagay tayo ng script. DOM manipulation. DOM manipulation, then get element by ID. Paano natin gagawin yan? Dito ginagamit yung const. Dito gamit yung const kasi hindi nagbabago yung value nito. Document dot get element by ID, then yung ID name, kakopy natin yan, ilagay natin dito, lagyan natin yung semicolon.
lang tong header 1. Ano pang best example dito? Halimbawa, kukunin lang natin yung value nya. Console.log header 1 dot inner HTML. Check nga natin. Si DOM, palitan natin yung URL name is DOM manipulation.html. Hello DOM. Dito, ang ginawa natin is kinuha natin yung DOM ni header 1, then yung inner HTML nya. Ganun lang, di ba? Ngayon, kapag gusto nating palitan yung value ni header, ganito yan. Header dot inner HTML is equal, ganito yung mag-assign HTML, ganito mag-assign ng value nya hello checkout. Dahil string siya, dapat naka double quote hello checkout. Try natin kung magbabago siya. Ayun, nagbago siya, di ba? Ganito mag-manipulate ng DOM sa JavaScript. Ano pa bang next na topic natin? Iyon yung paggamit ng DOM element. Query selector, ganun din siya eh. Sige. Const header 2, lagay tayo header 2 hello DOM 2. DOM 2, diba? Header 2 is equals to document dot query selector, then yung ID nya, copy lang ulit natin, semicolon, ganun lang din. Header 2 dot inner HTML is equal to hello checkouts 2. Try nga natin. Boom, hindi gumana. Inner HTML query selector ano kayo mali nya, no? Ano pong sabi niya? Null setting inner HTML header 2 setting inner HTML. At ayaw niya gumana. Document query selector header 2 dot inner HTML equals 2. Ano yung error niya? Hindi rin ako sure. Cannot set property of null inner. Tama naman, no? Header 2 ano yung mali niya?
Let's set properties of null setting inner HTML. HTML. No idea ako kung bakit may error siya. Pero same behavior siya kasi. Okay. Ang mali natin dito is si query selector ang ginamit natin, dapat since ID siya is hashtag parang sa CSS, no? Ayun, gumana, 'di ba? Ngayon kapag gusto nating, halimbawa class to, header 3, dom 3, si header 3 ay class name ang ginamit, copy lang natin to, lagay natin to, query selector, and then header 3, header 3, header 3 equals 3. Since class name ang ginamit natin kay header 3, ang class name ay ginagamitan ng dot, then yung ID is ginagamitan ng hashtag. Ginagamit yon kapag ginamit mo ay query selector. Dito naman is specific na siya by ID, so hindi na siya kailangan lagyan ng hashtag or what, hindi siya magagamit sa class. Ibang way naman yung pag class. Check natin, refresh, gumana. Alright, next topic tayo guys. Inner HTML, ay ito na pala siya, dot style. Okay, try natin palitan ng style gamit JavaScript. Kung mapapansin nyo sa CSS, rekta natin dun pinapalitan yung design nya, yung style nya. Dito pwede rin natin via JavaScript. Halimbawa si header 3 style, header 3 dot style dot color is equals to pink. Ayun, naging pink, no? Via JavaScript yan. Bali, manipulate natin yung element nya via JavaScript. So, ni-style natin yung color, which is yung color ng text, to pink. Paano pa? Background pink, blue. Ganon siya, yun. Wala siya, marami siyang style, search na lang yun. Doon lang muna tayo sa mga basic ideas. Events, on click, on change, add event listeners. Okay. Dito naman sa add, sa on click, gawa tayo ng events. On click muna tayo. On click. Halimbawa, meron tayong button dito. Buttons. Events. Yung comment hindi pala to nakikita. Ayun, kung makikita nyo. For documentation purposes lang siya inside the file. And then, button na tayo. Button. On click. On click. Event. Then, say hello. Ito yung function na ginawa natin. Yung gagawin natin. Click me. Okay. This is say hello. Refresh natin. Papansin nyo. Not defined pa daw yung on click say hello function. Para magawa natin yon, gawa tayo ng function na function say hello parenthesis curly bracket open close, and then document dot
dot get element, lagyan natin siya ng ID. ID niya is click 1. Button 1 na lang. Button 1. Button 1. By ID. Get element by ID. Dot inner HTML is equals to yo. Ang balak natin dito is kapag ka-click natin dito kay click me, magpapalit siya ng value. Refresh muna natin para mag-activate yung function na ginawa natin. Click. Yun, no? Nagbago, no? Ganun siya nag-work. Pagka-click, ibig sabihin, pag kinlik natin tong button na to, magsiset siya ng commands, which is, yung command natin is, magiging inner text niya is, ito, mapapalitan ng yo. Alright. Dito naman tayo sa on change. Dito naman tayo sa on change. On change na tayo, guys. Halimbawa, meron tayong drop down button, ano? Label muna tayo. Label. Burahin natin yan. Choose color. Then, select. Name, wag na muna yan. ID. Color picker. Color ID. And option niya is red. Lagyan natin ng blank para kung walang color na iset. Green, blue, RGB, ano. Dito naman is wag natin lagyan ng ID. On change equals to change color this dot value. Itong function na to ay gagawin natin. Maglagay din tayo ng message dito sa baba. ID is equals to message 1. Linaw nyo, message color. Sa pag-declare, wala dapat spacing sa kahit anong variable, guys. So, on change tayo, on change feature. Dito na tayo. So, function naman is ito yung ginawa nating function, change color, open close parenthesis and curly bracket. Then dito yung parameter na sinet nating color, and then document dot get element by ID, yung message color dot inner HTML. Dito tayo mag-output kung ano yung pinili nating color. We chose plus color. And then papalitan din natin ng color yung text. Document dot get element by ID message color dot style dot color kung ano yung select natin color,
dito sa select select na to. Tingin ko okay na siya. Refresh natin. Lagyan natin spacing para hindi magkatabi-tabi itong mga to. Okay, choose a color. Red. Ayun, no? Magiging red. Ngayon, pag ginawa natin green, magiging green yan. Blue. Magiging blank. Magiging default. Okay. Alright. Sana nagets nyo yun. Ulitin nyo na lang ulit. Bagalan nyo kung medyo mabilis ako magturo. Next topic natin is add event listener. Dito kay add event listener is ito yung madalas kong ginagamit kasi mas powerful siya para sa akin. Hindi siya basic. Ganito siya gamitin. Okay. Gawa tayo dito. Add event listener. Add event listener. Okay. Kapag gumawa tayo ng button na ang pangalan ay may ID na event btn event event. Ayan yung kailangan natin. And then magkikreate tayo na kunin natin yung DOM nya. Const btn okay, btn event is equals to document dot get element by id. Then actually kahit ibang pangalan nyo rito pero for the sake of tutorial lang mas madali siyang ganyan na lang. Maglagay din tayo ng message dito sa baba kagaya ng ganito, message event const message event equals document dot get element by id. Okay, nakuha na natin yung mga DOM. Ngayon pwede na natin siyang i-manipulate yung mga bawa si btn event dot add event listener. Pag kinlik daw natin ito, lalagyan natin ng function. Ganyan yung structure nya. Si message event ay lalagyan natin ng value na you click the event btn. Bakit siya ganon? Bakit siya namumula? Okay, expected. So yon, kaya pala mali is wala tayong minamanipulate dito. Lalagyan natin ng inner HTML. Uy, ba't pula pa rin siya, idol? Event. Kasi nga natin to. HTML. BTN message event. Message event.
Bakit pulado, ano? Document but ID const. Alright, check nga natin. Anong nangyari dito? Syntax missing, okay. Saan tayo nagkamali? Function. Tama naman. Yeah, tanggalin nga natin to. Pag ganito, wala siyang error. Ulitin nga natin. Message event dot inner html. Error talaga siya dun, no? Is equals to you click the event button. Tayo kamali. Hindi ko makita yung mali, guys. Add event listener. Click function. Missing what? Event listener function. Function. Yan lang, no? Doon tayo nadadali, no? Spelling bee, no, guys? GG Pops. Alright, testing natin ngayon yan. Anong ginawa natin? Kapag si click event daw ay kinlik natin, maglalabas siya ng, ilalabas niya sa message. Pag kinlik natin si btn, ito yung si button, then si message ay magkakaroon ng value. By default wala siyang laman, guys, no? Then malalagyan siya yung click the event button. Ganito naman sa ibang senaryo. Mouse over. Halimbawa, ginanyan natin, no? Mouse over lang. Bagong lumalabas, no? Refresh natin ulit. Bagong lumalabas, no? Ngayon, isa pang feature niya is mouse over, diba? Mouse over, mouse out. Ngayon, pag pinasok natin yan, bang mouse over. Pag mouse out natin, nagbabago yung value, no? Ganun lang siya, guys. Add event listener. Pag nagamay nyo yan, guys, sobrang lawak na pwede nyong gawin sa mga feature na yan. Marami pang iba, search nyo lang. Dadaanan nyo din yan. Basic form validation, empty input, correct email format. Saka na yan. Pang medyo advanced na yan, guys. Hindi, kailangan lang natin basic lang muna. Bootstrap 5 na tayo. Okay, stop na natin to.